Ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ang pagsasalo sa banal na piging ay pagsunod sa batas ng pag-ibig. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturya ng Salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ibinilin ni Moises na itanim sa isip ang utos ng Panginoon na siya lamang ang ibigin ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomy. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Tunay na tunay, Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at ang aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong iligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubos na niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.
Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangan maghandog ng mga hain araw-araw. Unay, para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyo'y pang magpakailanman nang inihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas." Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos." At wala nang nanghas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maingay po ba? Maingay po ba ang mundo? Sa nagdaang 2 araw po ng ating pagdiriwang ng araw ng mga banal at araw ng mga patay, may mga Halloween costume party, tama po? At sa mga Halloween costume party na ito, usong-uso ang mga maiingay na mga kanta, maiingay na mga tugtugin. Pero ang tanong, talaga nga bang dapat nag-iingay sa mga araw na iyon? Sa mundong puno ng gulo at ingay, handa pa ba tayong makinig sa tinig ng Diyos? Tila kasi ang karamihan sa atin hindi mapakali kapag walang ingay na nadidinig. Para sa kanila, nakatatakot ang lubos ng katahimikan. Hindi sila nakakakilos kapag namamayani ay pawang katahimikan lamang. Sino po dito ang madalas na kapag naglalaba, nagluluto, naglilinis ng bahay, laging may music o kung ano man, baka mamaya drama-rama sa hapon ang pinakikinggan. Kailangan meron silang naririnig na ingay. Kasi kapag walang ingay, purong katahimikan lang at may kumaluskos kung ano-ano ng mga iniisip. Baka daw merong dalaw yung kanilang bahay, hindi sila mapakali kapag pawang katahimikan lamang. Ngunit ngayong araw pong ito, ang pinapaanyaya sa atin ng ating mga pagbasa, matuto tayong makinig sa katahimikan ng ating puso. Hindi ko po alam kung napansin nyo, may similarity yung first reading natin at saka yung gospel.
there is something common with these two. Ano po iyon? Ang mga salitang, dinggin mo Israel, at sa ating ebanghelyo, pakinggan mo Israel. Ngunit ano po ba ang ibig sabihin ng dinggin mo Israel at pakinggan mo Israel? Ang salitang dinggin po o sa wikang Hebreo ay tinatawag itong Shema. Ito'y tumutukoy sa unang taludtod ng pagpapahayag ng pananampalataya sa Diyos at isang pangunahing bahagi ng pagsamba ng mga Hudyo. Itinuturing nila itong pinakamahalagang deklarasyon ng kanilang pananampalataya. Sa ating pong mga Katoliko, ano yung pinakamahalagang deklarasyon ng ating pananampalataya? Ano po ito? Kung sa mga Hudyo, yun ang Shema. Sa atin, ano po? Ano po? Tuwing linggo po o may kapistahan, atin itong ipinahahayag. Ang sumasampalataya. Yan po ang pinakamahalagang deklarasyon ng ating pananampalataya bilang mga Katoliko. Ngunit ano po ba ang nilalaman ng Shema? Sinasabi sa Shema, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Yun po yung mga pangunahing pananalita sa mga ipinahahayag ng Hudyo. Pero actually po napakahaba nung nilalaman ng Shema. Pero yun po yung pinaka-importanting part para sa kanila. Ito'y binibigkas gamit ang kamay na nakatakip sa mata. So pag binabanggit nila yung Shema o Israel, mga nakatakip po ang kanilang mata at kanilang paulit-ulit na binabanggit ang panalangin ito. Pero ang tanong, bakit ba kailangan nilang takpan ang kanilang mga mata? Hindi po ba para matuon ang kanilang pag-iisip sa kanilang mga sinasabi? Tayo po, pag nagme-memorize, kunyari isang tula o mga recipe o kung ano man na gusto nating i-memorize, mga kanta, hindi ba yung iba papikit-pikit pa para masabing natatandaan nila yung mga bagay na kanilang gustong matandaan? Para po saan yun? To concentrate themselves in memorizing things. Kaya po tayo pumipikit para iwas distraction. Hindi kung nagme-memorize ka, may nakita kang kakaiba, puro agiw pala yung bahay nyo, tapos nagme-memorize ka, maglilinis ka muna, makakalimutan mo na yung minememorize mo. Kaya po sila, sa kanila, para magkaroon sila ng concentration sa kanilang ginagawa at sa kanilang sinasabi, tinatakpan nila ang kanilang mga mata. Pero ito po ang tandaan natin, hindi tayo inuutusang sabihin lang ito. Inuutusan tayong pakinggan ito para makinig at sumunod sa nilalaman ng Shema. Ang Shema ay hindi lang basta isang panalangin na dapat ipanalangin. Ngunit ito'y isang utos na dapat sundin. Kung titingnan po natin sa Ebanghelyo, saan natin makikita yung pagpapahayag ng Shema? Mismo pong si Kristo ang siyang nagbanggit ng nilalaman ng Shema. At yun po ang napakinggan natin sa Ebanghelyo. Ano po ang sinabi ni Kristo? Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ang utos po, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa tingin niyo po, saan ang gagaling yung eskriba? Bakit tinanong ni Jesus, ano ang pinakamahalagang utos? Dahil po ang mga Hudyo, merong 613 utos. There are 613 laws of the Jews. Among the 613, which of this is the most important? Sabi ni Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. 2 ang binigay niya. Pero sa lumang tipan po, ilan ang utos ng Diyos? 10. Ang tanong, na-invalidate po ba yung 10 dun sa 613? Hindi po. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, ang 10 utos ng Diyos, dumami ng dumami, naging 613. Pero para kay Jesus, yung 613 at yung 10 utos ng Diyos, maaari nating isummarize sa 2.
Ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso, ng buong kaluluwa, pag-iisip at lakas. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa atin po, kung titingnan natin yung 10 utos, hindi ko alam kung nakakita kayo ng tablet, yung mga nakalagay sa mga bukana ng simbahan. Nakalagay unang 3 at yung 7. Kung papansinin po natin, yun yung hati nung 2 greatest commandments. The first 3 talks about our relationship to the Lord. And the last 7 talks about our relationship with our brothers and sisters. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Sige po, tingnan nyo. Kaibig-ibig po ba iyan? Bakit po? Sabi sa atin ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tingnan natin yung ating kapwa kung kaibig-ibig ba sila. Sana kaibig-ibig at sana nakikita natin ang Diyos sa kanila. Kasi ang sabi sa atin, we are all created in the image and likeness of God. Kawangis ba ng Diyos ang iyong kapwa? Ang Diyos na hindi natin nakikita, sana nakikita natin sa ating kapwa. Dahil ang bawat isa sa atin ay nilikhang kawangis ng Diyos. Sinasabi nga po, ang ibigin ng Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa. Ang ibigin ng Diyos na hindi natin nakikita ay ibigin ng ating kapwa na nakikita natin. Sa ibang tala ng Ebanghelyo, sinasabi ni Kristo, ang anumang gawin mo sa isa sa pinakamaliit na ito ay ginawa mo sa akin. So sana po, nakikita natin sa ating kapwa si Kristo. Paano pagkagalit mo yung kapwa mo? Makikita mo ba si Kristo sa kanya? May sumagot ng hindi po. Sana po, si Kristo pa rin ang nakikita natin sa Kanya. Kasi anong pinaiiral natin kapag kagalit natin yung nakikita nating tao at hindi natin nakikita si Kristo sa kanila? Sarili nating mga pride. Tayo mismo ang nagkakasala kapag meron tayong kagalit. Kaya po sana, how to combat pride? Paano po malabanan ng pride? Hindi po ito yung sabon. Pero po sana manatiling sabon na lang yung pride. Pero on how to combat pride is through humility. Humus, kababaang loob. Kaya po, yun ang payo sa atin sa araw na ito. Kasi kung paano tayo nagmamahal sa lupa, ito'y aalingaw-ngaw sa langit. Tandaan natin na walang kasing halaga ang pagmamahal sa Diyos sa ating kapwa. Kapag ginawa natin iyon, sasabihin sa atin ni Jesus na hindi tayo malayo sa kaharian ng Diyos. And lastly, how can we realize this greatest commandment? It's through the cross. Yung pong patayo, ayun yung ating pagsunod sa Diyos. At yung pahalang, yun yung ating pagmamahal sa ating kapwa. Kaya ang bilin sa atin ni Jesus, pasanin mo ang iyong krus at sumunod sa akin araw-araw. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Amang puno ng pag-ibig na tayo rin ay mag-umapaw sa pag-ibig sa Kanya at sa kapwa. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa simbahan, upang maging mabuti siyang halimbawa ng pagmamahal ng Diyos at sa kapwa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa pamahalaan, upang ang batas ng Diyos ang lagi nilang isulong, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga kabataan, upang matagpuan nila kay Jesus ang kabuluhan ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga may magulong buhay, upang sa kabila nito, manatili pa rin silang nagmamahal sa Diyos at sa kapwa,
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating lahat, upang ang pinakamahalagang utos ay hindi lamang maging palasak na pananalita, kundi mga aral na isinasagawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga yumao, upang suklian ng Diyos ang kanilang pagsisikap na manatiling nagmamahal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso, itaas natin sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Amang mapagmahal, pagbigyan mo kami sa aming kahilingan. Ibigin ka nawa namin ang higit sa lahat at gayon din ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may mangunas sa amin para ikaw ay balikan. Kaya ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ibigin ng Diyos at mahalin ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.